Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, lalo tigit sa lahat sa nanonood palagi sa ating talakayan. Ngayong gabi, panibagong series ang ating pag-aralan at ngayong gabi ang title ng ating pag-aralan ngayon ay ang napakagandang tahanan. At isa ito sa pangako ng Diyos na ating matutunghayan at itong pangako para ito sa inyo kaibigan. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna'y dadako sa isang panalangin. Iyuyuko natin ang ating mga ulo. Aming dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Ngayong gabi kami po ay nagpapasalamat sa inyo na muli naming matatalakay, Panginoon, ang pangako ninyong tahanan para sa lahat na maliligtas. Hinihiling namin muli, Ama, ang inyong pangangasiwa. Kung inyong sinasamahan ang marami naming pag-aaral sa nagdaang mga araw, hinihiling namin na subaybayan at samahan muli kami sa aming pag-aaral. Lalo tigit sa lahat sa mga nanonood sa kanilang telebisyon, computer, o sa kanilang mga tahanan. Pagpapalain ng lahat, Panginoon, at sana ito'y magiging daan sa gabing ito na kanilang maunawaan na kayo ay isang Diyos na nagmamahal sa kanila at naghahanda ng napakagandang tahanan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi mga kaibigan, ating pag-aralan ngayon ang isang turo ng Panginoon, isang pangako niya na ating matutunghayan sa Biblia at pinamagatan ko itong ang napakagandang tahanan. At pag ating titingnan ang larawan, ang Panginoon nagnako siya ng napakagandang tahanan. Pero pag ating titingnan ang tahanang ito, ang maayos at masayang sambahayan sa lupa ay paghahanda para sa masayang sambahayan sa langit. Ito yung isang larawan na kapag tayo ay namumuhay na naglilingkod dito sa lupa, gagawin natin ang ating tahanan sa lupa ay isang larawan sa tunay na tahanan sa langit. Ang mga Kristiyano po, tayo po dapat maghahanda ang ating buhay, atin pong ihanda ang ating pamilya, na tayo po'y magkakasama sa masayang tahanan na inihanda ng Panginoon. At ito yung ating tunghayan ngayong gabi. Now, saan ba natin mababasa ang mga pangako ng Panginoon? Kung ating babasahin yung sulat ni Apostol Pablo, ito pong mababasa natin sa unang Korinto 2:9, ito po yung tala. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, ni narinig man ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Napapansin ninyo sa sulat ni Apostol Pablo, tiyak, sabi niya, gaya ng nasusulat. Ang mga bagay na hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay, ito'y inihanda ng Diyos sa lahat na nagsisiibig sa Kanya. Kaibigan, tatanungin kita ngayong gabi, gaano mo kamahal ang Diyos na iyong pinaglingkuran? At kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa Diyos, mayroon siyang inihanda sa inyo. At ang inihanda ng Diyos, ang mga bagay na hindi pa nakikita ng mata. At ito yung ating talakayin ngayon. Mga bagay na hindi pa nakikita, narinig ng tainga, pumasok sa puso ng tao. Ito yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa lahat sa Kanyang mga anak na nagsisiibig sa Kanya. Ang ating talakayan ngayon napakaganda sapagkat ito yung ating matutunghayan ngayon, lahat ng mga pangako ng Panginoon na inihanda niya sa Kanyang mga anak. Alam niyo kaibigan, hindi lang ang Diyos naghahanda sa atin ng nangako siya ng buhay na walang hanggan. Kasama sa Kanyang pangako ang napakagandang tahanan. At ito yung pag-aralan natin ngayong gabi. Ano bang pangako ni Jesus Christ habang kasama pa niya ang Kanyang mga alagad? Kapag ating babasahin ang sulat ni Juan, sa aklat ni Juan 14, versikulo 1 hanggang 3, ito po yung nakasulat. Ito yung sabi ng ating Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso. Mananampalataya kayo sa Diyos at mananampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y paparoon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili.
upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mapapansin ninyo, ito yung pangako ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Karamihan sa atin ngayon, sa totoo lang tayo mga tao, marami tayong mga problema, mga suliranin. Ang ating tendency ay madama natin yung mga problema, minsan nawala tayo ng pag-asa. Pero kapag tayo'y mga mananampalataya, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ito yung pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Ang kailangan natin, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Hesus. At ito yung sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Nung ako'y nag-aaral pa sa Mountain View College, ito yung nagkakaroon kami ng discussion sa aming klase between students and professors. Ang isa sa aming mga classmates sabi niya, Pastor, saan ba ang malaki? Sapagkat sinasabi dito sa King James Version, in my Father's house are many mansion. So nagkakaroon kami ng talakayan, debate between professor and students. Pero alam ninyo, kaming mga estudyante, dinidiin namin na mas malaki ang mansion. Pero sabi ng aming professor, totoo yan. Malaki ang mansion dito sa lupa. Pero ang tinutukoy ni Jesus Christ dito na tahanan, hindi ito bahay ng tao. Kaya nang sinasabi ni Jesus Christ, sa bahay ng aking ama. Kaninong bahay ang tinutukoy dito? Ang bahay na tinutukoy dito, hindi bahay ng tao, kundi bahay ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, in my Father's house are many mansion. Yan po ang nakasulat sa King James Version, sapagkat yun po ang katotohanan na sa bahay ng kanyang ama, maraming mga mansyon. At itong mga mansyon, inihanda niya para sa atin, sa lahat na maliligtas na nagsisiibig at naglilingkod sa Kanya. At ito yung paghahanda ng Panginoon, ako'y paparoon upang kayo'y ipaghanda ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makapaghanda na, muling paririto ako upang tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay naroroon. The longing desire of God is to dwell among His people. Ito yung pinakalayunin ng pangako ng Panginoon, at ito'y binibigay niya sa atin para sa inyo at sa akin, sapagkat ang pinakapanukala ng Panginoon, manahan siya. Pagkatapos sa karanasan natin sa kasalanan, nagnanais ang Panginoon na makasama niya tayo sa kanyang langit na bayan. At ito ngayon ang ating tatalakayin ngayong gabi. Gaano ba kaganda itong tahanan ng Panginoon, itong kanyang mansyon na kanyang inihanda sa lahat ng mga maliligtas. No, ito yung ating pag-aralan. Kaya nang doon si Jesus sa upper room, ito yung Last Supper, kasama niya ang kanyang mga alagad. Dito binibigay niya ang pangako na huwag magulumihanan ang inyong puso. At ang pangakong ito, hindi lang ito pangako sa kanyang mga alagad. Sa lahat ng mananampalataya sa kanya, ang pangakong ito ay para din sa ating henerasyon, sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga, ikaw na nakikinig ngayon, kapag ikaw magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang pangakong ito ay para sa ating lahat. Ha? Ating pag-aralan din ang sulat ni Apostol Pablo. Ito po'y patungkol sa buhay ni Abraham. No? Atin po niyang mababasa sa tala ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Napapansin ninyo, si Abraham, pag-aralan ninyo ang buhay ni Abraham, sa totoo lang maraming mga mayaman. Si Abraham, sa kanyang kapanahunan, siya yung pinakamayaman na patriarka, yung father. Siya yung mayaman, sapagkat si Abraham, siya yung ama ng mananampalataya. Kung mayroong mga mananampalataya sa ating kapanahunan, ang ating ama ay walang iba kundi si Abraham. Pero napapansin ko sa buhay ni Abraham, bagamat siya'y mayaman, maraming mga hayop, maraming mga katulong na naglilingkod sa kanya, pero napapansin ko sa kanyang buhay, siya'y simple lang ang kanyang pamumuhay. Anong uri ng pamumuhay mayroon si Abraham? Nakatira lang siya sa isang tent. O sa ibang mga lingwahe, nakatira lang siya sa isang balong-balong na tahanan. Kapag babasahin mo ang kanyang mithiin sa buhay, ito yung sulat ni Apostol Pablo, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So si Abraham mismo naghihintay sa pangako.
na isang araw titira siya sa isang tahanan na ang nagtayo sa tahanan at gumawa ay hindi tao. Kaya nga, habang siya nandito sa lupa, sinasanay-sanay na niya ang kanyang buhay na siya ay titira lang sa isang balong-balong. Sapagkat ang kanyang natatanaw niya sa malayo na ang Diyos na kanyang pinaglingkuran mayroong pangako. So, ganun din sana ang ating paglilingkod ngayon. No? Ano man ang ating kalagayan, maring ikaw ay mayaman, maring ikaw ay mahirap. Pero sana magkasama tayong titingnan ang pangako ng Diyos na mayroon siyang pangakong tahanan. At ito yung nais ni Abraham na siya ay titira sa isang tahanan na hindi tao ang gumawa. Kung di mismong ang kamay ng Diyos, titira siya sa isang tahanan at itong tahanan na ito, isang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. No, saan ito ang pangako ng Panginoon na tahanan? Ito ba'y sa lupa o ito'y sa langit na bayan? Kung ating babasahin, no, ang ngayong gabi, ating pag-aralan muna, bago natin pag-aralan kung saan itong pangako ng Panginoon, atin munang pag-aralan, ano ba ang pangalan, kung mayroong pangako ng Panginoon na bayan o tahanan, ano ba ang pangalan ng siyudad na inihanda ng Diyos sa kanyang bayan? No, ito yung ating mababasa sa tala ng Hebreo. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 9, versikulo 22. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalingitan at sa mga di mabilang na mga hukbo ng mga anghel. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tayo daw ay nagsisilapit sa bundok ng Sion, ang bayan ng Diyos na buhay. Saan ito? Ang Jerusalem sa kalangitan. So, ibig sabihin, ang Jerusalem na tinutukoy dito, hindi yung makalupang Jerusalem, no? Ang Jerusalem sa Holy Land, sa Israel, hindi ito ang tinutukoy. No? At binabanggit ba dito ni Apostol Pablo at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. So, ang Jerusalem sa kalangitan ay nandoon, kasama niya ang mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Pag sabing di mabilang, napakarami nila. No? Ating pag-aralan ngayon, no? Ating titingnan konti, ano bang ibig sabihin ng salitang ang pangalang Jerusalem? Ang Jerusalem ay galing sa salitang Hebreo na salita na nagmula ito sa dalawang salita na ang Jero ay ang ibig sabihin niyan ay city. Ang Salim, peace. Ang ibig sabihin ng Jerusalem, city of peace. Ang ibig sa pangalan pa lang niya maintindihan mo na. Alam ninyo mga kaibigan, tayo po'y ang ating kasalukuyang mundo ngayon ay napakagulong sanlibutan. Maraming mga problema, maraming mga krimen, maraming mga suliranin. Pero napapansin ba ninyo ang nakasulat sa Biblia? Ang pangako niyang syudad, ang pangalan, sa pangalan pa lang maintindihan mo na. At ito yung inaasam-asam ng mga karamihan na nagnanais mamumuhay na mayroong kapayapaan. Sapagkat ang syudad na ating patutunguhan, ito po'y syudad ng kapayapaan. At ang syudad ng kapayapaan, ito po'y pangako ng Diyos. At sa Kanya lamang tahanan magkakaroon tayo ng kapayapaang lugar, kapayapaang bayan. Now, ngayon ating pag-aralan ang sukat nito at laki. No? Anong sukat o laki itong bayan na Jerusalem na bayan ng Diyos? Alam ninyo, nang pinag-aralan ko ang Biblia, ako po'y natutuwa. Sapagkat kahit anong tanong, napapansin ninyo sa ating pag-aaral ngayon, ako'y gagawa lamang ng isang tanong, pero ang kasagutan na sa Biblia. At ito po yung kahit anong tanong natin, sasagutin po ito ng Biblia, sapagkat ang Biblia, ito po'y aklat ng Panginoon. Nandito na po nakasulat lahat ang kanyang mga pangako. Ang kulang lang natin ay ang pagsaliksik sa mga nakasulat. Now, ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang sukat o laki itong bayan na Jerusalem, ang bayan ng Diyos? Kung ating babasahin, itong Apokalipsis, no? 21:15 hanggang 17, nakikita po ito ni Apostol Juan na itong bayan ng Diyos, nakikita niya ito sa kanyang pangitain. At hindi lang niya siya nakakita sa pamamagitan ng pangitain, siya po inimbitahan ng isang anghel. Sabi niya, halika, ating susukatin ang bayan. At ang nakipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan. Ang nakipag-usap kay Juan dito ay isang anghel. At ang mga pintuan nito at ang kuta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Ano bang ibig sabihin ng parisukat? Ang parisukat, ito po'y pariho ang
sukat. No? At ang kanyang haba at ang kanyang luwang, sinukat ng tambo ang bayan ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay may 144 na siko ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ang sa isang anghel. Napapansin ninyo ang sulat dito, ang pagkatayo ng bayan, ano yung ang forma? Ang sukat, ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Ang kanyang haba, ang kanyang luwang, ang kanyang taas ay magkakasukat. At ano ang sukat niya? Ang sukat ng bayan ay 2,400 kilometrong ang luang at magkakan. Ang ibig sabihin, ang haba 2,400 kilometers, ang luang magkakasukat. Kung i-square mo yan, ganun kalaki ang bayan na inihanda ng Panginoon. So kung sinasabi ni Jesus Christ, sabi niya, "In my Father's house are many mansions," hindi po siya nagsinungaling, sapagkat ang napakaluwang pagtitingnan natin ang bayan. So susukat, magtitingin tayo sa mapa o titingnan ninyo ang inyong lugar saan kayo naroon. Gaano kalayo ang isang syudad na ang haba niya 2,400 kilometers? Kung 2,400 kilometers ang haba at ang luwang nito, ilang syudad kaya ang makapasok noon? Nung ako'y nag-Bible study sa Calamba City, meron akong interest na aming tinatalakay ito. Tinanong ko siya. Ang sabi ko sa kanya, "Brad, ilang kilometro mula sa Calamba City hanggang sa Maynila ang layo?" Pero sabi ng aking binabible studyhan, sabi niya, kung hindi ako nagkamali, "Brad, ang layo ay nasa 56 kilometer." Sabi ko, titingnan mo Brad, mula Calamba City, ilang syudad ang ating madaanan kapag tayo'y maglalakbay papuntang Maynila? Itong 56 kilometers from Calamba City to Maynila, no, mapapansin mo, ilang syudad na ang ating madadaanan? Yung Calamba itself, no, Calamba City na yung Calamba. Dadaan pa tayo sa Santa Rosa City, no? Madadaan pa tayo sa Muntinlupa City. Ilang city na ang ating madaanan? Marami na. 56 kilometers pa lang ang layo, marami ng mga syudad na napapaloob doon. Pero mapapansin mo, itong bagong Jerusalem, nang sinukat nila ito, mayroon itong, ang pagkasukat nila ay 2,400 kilometro. No, napakalawak nito. No, itong bayan ng Diyos. At sinukat din niya ang kuta. Itong bayan na 2,400 kilometers, mayroon itong kuta. Ang ibig sabihin, ang pagkaintindi ko dito sa kuta ay parang bakod o pader. No? Ang sukat naman ng pader, nang sinukat niya ang kuta, 144 sa siko, ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay, ang sa anghel. So, 144 meter ang haba ng pader. Now, ating titingnan pa, okay, pag titingnan mo itong bagong Jerusalem, no? Ating tinitingnan mo lang muna ang sukat. Pero ating titingnan ang mga materyales. No? Napapansin ninyo, kayo'y nakapunta sa mga malalaking syudad. Alam ko na saan man tayong sulok sa Pilipinas, mayroon pong mga sentro na may mga metropolitan po tayo, mga syudad na ating mapupuntahan. Pero napapansin ninyo yung mga building na mga malalaki. Anumang mga building mayroon tayo sa ating syudad, pero atin lang, gawa lang yan sa mga materialis na buhangin, gawa lang yan sa hollow block, mga tiles o mga stainless mga building, kagaya ng Makati building, no, napapansin ninyo, gawa sa marmol, mga ceramic. Pero ano bang mga materyales? Kapag ating pag-aralan ang bagong Jerusalem na pangako ng Panginoon, ano kayang materyales ang pagkayari? No, ang gawang materyales ang syudad na inihanda ng Panginoon. Kapag ating babasahin itong Apokalipsis 21:18, ang napakalaking bahagi ng kuta niya ay haspe. So ang pader ng syudad, gawa siya sa batong haspe. At ang bayan ay dalisay na ginto katulad ng malinis na bubog.
So ang pader niya, gawa ito sa batong haspe, pero itong napaligiran sa batong haspe, sapagkat napaligiran ito ng pader, ang bayan mismo, itong 2,400 kilometers na sinukat ni Juan, ay anong yaring materyales? At ang bayan ay dalisay na ginto. Mapapansin ninyo, itong 2,400 kilometers na city, gawa lang siya sa isang materyales, at ang materyales na yari, ang gawa, ang bayan ng Diyos ay dalisay na ginto, at hindi lang basta-basta ginto. Katulad siya ng malinis na bubog. Paano ba natin titingnan ang malinis na bubog? Ito po'y katulad sa malinis na salamin. Subukan ninyong titingnan ang inyong larawan doon sa malinis na salamin. Makikita ninyo ang inyong mukha. Itong materyales na ginawa sa Bagong Jerusalem, ang 2,400 kilometers, ay gawa lang ito sa isang materyales na puro ginto. So pag titingnan ninyo ang isang larawan, nanginginang yan. Ang Bagong Jerusalem, puro ginto yan. Saan ka pupunta? Wala kang ibang makikita kundi isang syudad na ginto. Ako'y naniniwala na kapag tayo makapasok na sa langit na bayan, mayroon kang kondominium na sarili mong tahanan. At kung anuman ang pangalan mo, nakasulat na doon sa inyong kondominium. Ginto yan lahat. At saan ang iyong mga kaibigan, makikita mo doon kapag kayo at ako ay makapunta doon, titira tayo sa tahanang ginto na pangako ng Panginoon. Itong larawan na ating nakikita, ito yung isang paglalarawan lang ito ng magaling gumuhit, paano nilalarawan ang tahanang ginto. Pero ito pa ay hindi final na larawan sa inilalarawan ng Biblia. Ano pang sulat dito sa Apokalipsis 21? Ilang pintuan mayroon ang Bagong Jerusalem? Sapagkat ating napag-aralan kanina, ang forma anong larawan ay parisukat. Square yung forma. Ating pag-aralan, ilang pintuan kaya ito? Itong 2,400 kilometers na bayan. Sabi niya dito sa 12, ating basahin, at may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan. At sa mga pintuan ay may 12 anghel. At may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa mga 12 angka ng mga anak ng Israel. Sa silangan may 3 pintuan, at sa hilagaan may 3 pintuan, sa timugan may 3 pintuan, at sa kalunuran may 3 pintuan. Napapansin ninyo, kung square yon ang pagkaporma ng bayan, may sa S, makikita ninyo yung porma ng square, mayroon siyang 3 pintuan. Sa west, mayroon din siyang 3 pintuan. Sa south at saka north, 3 pintuan. So, ilan lahat ang pintuan sa Bagong Jerusalem? Mayroon lang siyang 12 pintuan doon sa kuta ng bayan. Now, ating pag-aralan ngayon, at bawat pintuan ay mayroong isang anghel na siyang bantay sa bawat pinto. Ating pag-aralan din, anong materyales naman ang gawa ng mga pintuan ng kuta. So, kung ating babasahin dito sa 21:21, ito yung nakasulat. At ang 12 pintuan, 12 perlas. At ang bawat pinto ay isang perlas. Ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganginag na bubog. Mapapansin ninyo, itong 12 pintuan, itong 12, kasi sa isang side mayroong 3 doors, mayroong 3 pintuan. At ay tinutukoy ng Biblia sa bawat pintuan ng Bagong Jerusalem, yari lang ito ng isang perlas. Alam ko, sa ating mga tahanan, mayroon tayong mga bahay. Papansinin ninyo ang inyong mga bahay. Kapag ang inyong bahay ay hollow block, anong pintuan mayroon kayo? Gawa ito siguro ang mga pintuan ninyo, gawa sa nara, gawa sa stainless, gawa sa kahoy, o anumang mga materyales, plywood. Pero mapapansin ninyo, mayroon bang bahay na hollow block, ang pintuan niya ay hollow block? Wala, napapansin niyo. Ganon din sa langit, kung ang bayan, ang tahanan niya ay ginto, ang pintuan niya ay perlas. Saan ka makapunta ng ganitong uri ng bayan sa lupain na ating nagiging tahanan ngayon?
No? Kahit ano kayaman ang syudad sa buong mundo, walang maikukumpara ang tahanan na inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. At ang tahanang ito, ang bayang ito ay pangako ng Diyos sa lahat na maliligtas. Kaya ngayong gabi atin, habang pinag-aralan natin ito, hindi lang ninyo ito napakinggan, hindi lang natin ito pinag-aralan na ito lang nakasulat sa Biblia. Ang bayang ito ng Diyos, Kanya itong inihanda para sa inyo at sa akin na magtatapat, maglilingkod, magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Now, ngayon ating natutunan na ang 12 pintuan, gawa lang siya sa... At kasama ditong binabanggit ng Panginoon yung lansangan. Ano ba itong mga lansangan ng syudad? Yung mga street, yung ating highway. No? Mapapansin ninyo, anong pagkayari nung lansangan ng syudad? Pag ang bayan, ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto. Napapansin ba ninyo, ano bang pinakamagandang highway dito sa Manila? No? Mapapansin ninyo, gawa lang yan sa semento at saka espalto ang mga kalsada natin. Pero kapag makapunta na tayo sa Bagong Jerusalem, ang ating mga daan doon ay dalisay na ginto na nanginginag na katulad ng bubog. No? Kaya nga pag titingnan natin yung pangako ng Panginoon, hindi natin maikukumpara. Kaya nga malinaw, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na mga inihanda ng Diyos nung hindi pa nakikita ng mata. Kasi wala pa tayong nakikita na mayroong kalsadang ginto. No? Wala pa tayong nakikita na mayroong pintuang perlas, kahit ano kayaman ang tao. Pero dito, ito yung pangako ng Panginoon, ang bayan ng Panginoon na Kanyang ibibigay sa lahat na maliligtas. Ngayon ating pag-aralan, anong sari-saring mahalagang bato ang pinakapundasyon ng kuta ng syudad? Ating pag-aralan ito sa aklat ng Apokalipsis 21, mga versikulo 19 hanggang sa 20. Now, kung ating babasahin ito, ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may maputing sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe. Ang ikalawa ay sapero. Ang ikatlo ay kalsidonia. Ang ikaapat ay esmeralda. Ang ikalima, sardonika. Ang ika-6 ay sardio. Ang ikapito ay krisolito. Ang ikawalo ay berilo. Ang ika-9 ay topasyo. Ang ika-10 ay chrysopasyo. Ang ika-11 ay jacinto. Ang ika-12 ay amatista. Now, napapansin ninyo, ito yung sari-saring mahalagang bato, yung pinakapundasyon, hindi doon sa bayang ginto, kundi doon sa pinakapundasyon ng kuta. Pag titingnan natin yun ng larawan, parang ganito yun, kapatid. So, kung sa loob ng kuta ay bayan na dalisay na ginto, at yung malaking bahagi ng bakod ay batong haspe. Napapansin ninyo yung kulay na green? Yan yung yari sa batong haspe. At ang pinakapundasyon ng kuta, gawa siya sa 12 pinakasari-saring mahalagang bato. Kapag titingnan ninyo, papasok tayo sa isang tahanan na kulay rainbow. Yung pinakapundasyon, makikita natin ang pundasyon ng syudad ay sari-saring mahalagang bato. Kapag isa-isa mo itong titingnan, i-research ninyo ano bang kulay nitong mga bato. Ganyan ang inyong makikita ang kanyang larawan. So, ibig sabihin, pagpapasok natin sa syudad, hindi natin maikukumpara anuman kaganda ang syudad na ating tahanan, anuman ang kaganda ang ating tahanan, hindi natin maikukumpara ang tahanan ng Diyos na kanyang inihanda para sa kanyang bayan. Now, ngayon ating pang pag-aralan, sa bayan na yaon, kailangan pa kaya natin ang liwanag ng araw, liwanag ng electrical power. Alam niyo, ang pinakamagandang negosyo na hindi nalulugi sa ating kapanahunan ngayon, yung negosyo ng electricity. Napapansin niyo yung Meralco, hindi yan kailanman nalulugi sa kanilang negosyo. Lahat ng mga electrical power na nagsusupply sa ating tahanan, hindi yan nalulugi kasi ang mga tao nagbabayad. Kung tayo ay titira doon sa bayan na yon, kailangan pa kaya natin ang ilaw? Kailangan pa kaya natin ang kuryente sa bayan na yon? Kapag kailangan pa kaya natin ang araw? Mayroong mga ilang talata na ating makikita.
Katulad nito. Sa 22:5, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, sila'y hindi na nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailan man. No, nangangailangan pa ba ng electrical power doon sa bayan ng Diyos? No? Sabi ng Biblia, hindi na sila nangangailangan ng liwanag ng ilawan. No? Lampara o anumang ilawan kailangan natin doon. No, liwanag man ang araw. Mayroong araw. Hindi binabanggit doon sa Biblia na wala ng araw. Kasi pag sasabihin natin wala ng araw doon, ay sinungaling tayo sapagkat hindi sinasabing wala ng araw. Pero ang sinasabi ng Biblia, hindi na kailangan ang liwanag ng araw sapagkat liliwanagan na sila ng Panginoong Diyos. Sino ang liwanag doon? Ang magliliwanag sa atin ang Panginoong Diyos. Sabi dito sa 21:23, at ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man o liwanag man na lumiliwanag sa kanya, sapagkat liliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Papansinin ninyo mga kaibigan, sino ang nagiging ilaw doon sa bayan na yon? Binabanggit ng Biblia ay ang kordero. Mamaya ating pag-aralan, sino ba itong mahalagang bagay dito na siya yung nagiging ilaw, no? Ang ilaw doon. No? Maliban na ang kaluwalhatian doon, pero ang pinakailaw doon ay ang kordero. Ating pag-aralan ngayong gabi, no? Anong tawag maliban doon sa ilaw? Hindi na natin kailangan, no, ating nababasa, no? Ang atin ding pag-aralan ngayong gabi, yung ating water supply. Alam niyo, pangalawa din na negosyo ngayon na hindi malulugi sa ating kapanahunan ngayon ay ang tubig. Mahalaga pa siya kaysa soft drinks. Napapansin niyo na pamahal ng pamahal ang ating tubig. At alam kong ng mga nagdinegosyo sa tubig ay hindi yan malulugi. Bakit? Sapagkat ito'y kailangan ng tao. Kapag tayo'y makapunta na sa langit na bayan, ang water supply, no? Saan ba ito nanggagaling? No, ano ang tawag ng tubig na ating iinumin doon at saan ito nanggagaling? No, ang magandang tubig na ibibigay ng Panginoon. Pag ating babasahin ang Apokalipsis 22, 1-2, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na nagniningning na gaya ng bubog lumalabas sa trono ng Diyos at ng kordero. At sa gitna ng lansangan niyaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo rito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay panggagaling sa mga bansa. May mga ilan tayong ika-consider sa talatang ito. Nang nakita ito ni Juan sa pangitain, sapagkat ang anghel dito ang nagpapakita sa kanya, no? Siya yung dinala si Juan sa Espiritu, ipinakita niya yung ilog ng buhay, yung ilog na nagiging water supply doon sa syudad, sa Bagong Jerusalem. Nagniningning ito na gaya ng bubog, katulad siya ng kristal. Susubukan natin, ika-consider natin, pag titingin ka sa isang kristal, o katulad sa isang salamin ang tubig na ito, pag titingnan mo, no, gaano man siya kalalim, makikita mo doon sa ikalaliman kung ano ang nandoon sa ilalim sapagkat malinaw ang tubig na magiging water supply, no? At ito po'y lumalabas, saan ito nanggagaling? Sa trono ng Diyos at ng kordero. Napapansin ba ninyo ng ating binabasa, mahalaga dito ang kordero? Kanina, siya yung nagiging ilaw doon. At sa talatang ito sa versikulo 1, katabi na siya ng Diyos, sa trono ng Diyos at ng kordero. No? Hindi po sila isa, sapagkat dalawa po ang tinutukoy dyan. Isang trono pero dalawa silang nakaupo. Trono ng Diyos at ng kordero. Doon ang lumalabas sa kanila yung tubig ng buhay. No? At tinatawag ito na water of life. Sapagkat sino mang iinom sa tubig na yan, ay hindi siya makakaranas ng kamatayan. No, sa gitna ng lansangan, sa mga kalsada na ginto, at sa dako rito ng ilog,
Sa ibayo nito, naroroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga naman ng ilang klaseng bunga. 12 iba't ibang bunga na namumunga ito sa bawat buwan. So kung mamumunga siya bawat buwan, buwan-buwan din natin kakainin ito sa langit na bayan. So nagkakaroon tayo ng, ito yung special na pagkain, special na prutas, kakainin ito ng kanyang bayan monthly basis. At ang dahon dito, panggagaling sa mga bansa. Hindi po tinutukoy na ang dahon ay panggagaling sa mga sakit, sapagkat doon sa bayan na yon ay wala ng kamatayan. Bakit kailangan pa dito ang panggagaling sa mga bansa? May mga mayroong mga author na sumulat, sabi nila, bakit kailangan ang dahon ng punong kahoy nagiging panggagaling sa mga bansa? Ano bang mga suliranin mayroon tayo na bilang mga bansa? Alam ninyo, ang ating buong sanlibutan, mayroon ang ating lingwahe, ang ating dialect, mayroon tayong, sa palagay ko, 226 mga dialect. Ito yung mga major dialect. Pero napapansin natin, bawat mga bansa, mayroon pa silang mga native na mga dialect, maliban doon, napakarami nating mga lingwahe. Kapag tayo maligtas na, ibabalik sa Diyos ang dati ng nating kalagayan na isa na lang ang salita na gagamitin at ang dahon nito panggagaling sa mga bansa. Kaya sapagkat doon magkaintindihan na tayo, hindi katulad ngayon na marami sa atin hindi makakaintindi ng English o Ilocano o anumang lingwahe mayroon tayo. No, napapansin ninyo, at maliban doon, ano pa ang suliranin sa mga bansa natin ngayon? Ang tangkad nila ni Adan noon ay iba sa tangkad natin ngayon. Sapagkat nung sa creation, pag-aralan ninyo ang kanilang tangkad, maraming manunulat o mga komentator na nagsasabi, ang tangkad ni Adan, iba sa tangkad natin ngayon, sapagkat si Adan, ang kanyang tangkad ay 14 feet. At si Eva ay nasa 12 feet ang kanyang tangkad. Pero ang mga tao ngayon, mayroon na lang 5 feet na lang ang haba, ang tangkad niya, at mayroon pa nga mga tao na mas mababa pa dyan. Kaya nga, itong dahon ng punong kahoy, ito po yung gagamitin ng Diyos, gagamitin ng tao, na ito po'y panggagaling sa mga bansa. Habang hindi natin alam paano natin gagamitin ito na panggamot sa suliranin sa ating mga bansa ngayon, pero ito yung binabanggit sa Biblia na ito yung makapagbabalik sa dating original niyang kalagayan. Pangatlo mga kapatid, ika-consider din natin ang ating mental capacity sa mental capacity nung ginawa ng ang tao doon unang kapanahunan. No? Kaya nga napapansin niyo mula kay Adan hanggang sa panahon ni Moses, ang way of communication ng Panginoon sa kanyang salita ay verbal communication. Kaya nga mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moses, walang sulat na Biblia sapagkat ang kanilang mental capacity, matatalino pa sila. At kaya pa ng kanilang mental capacity na maritin ang salita ng Panginoon. Pero mula sa panakapanahunan ni Moses, hanggang sa ating kapanahunan, pinasulat na ang salita ng Diyos sapagkat ang ating mental capacity ay nag-lessen na, no? Bumaba. At ito yung dahilan kung bakit ay pinasulat na ang kanyang mga salita. Pero napapansin ninyo, ito yung ibabalik ng Panginoon ang dating original nating kalagayan at ang dahon ng punong kahoy na ito magiging kagamutan sa lugar na yan, sa langit na bayan. Now, ano pang sa aking pag-aaral dito, mayroon akong napapansin sapagkat ito po yung anong hindi natin makikita wala sa siyudad na yon. Sa aking pag-aaral, pinag-aralan ko itong chapter 21 at saka chapter 22 ng Apokalipsis. Alam niyo yung pagkasulat ng Biblia. Nababalikan habang binabanggit ko yung chapter 21 at saka chapter 22. Pag ating babasahin itong Biblia, yung formation ng pagkasulat, napapansin mo mga kaibigan, pag titingnan ninyo yung pagkasulat ng Biblia, pagbubuklatin ninyo yung Genesis, o mga unang kapitulo at ikalawang kapitulo, mapapansin ninyo yan, yung dalawang kapitulo niyan, wala pang kasalanan ang tao. Pero sa chapter 3, o sa kapitulo 3 ng Genesis, pumasok na ang kasalanan.
Pero pag titingnan din ninyo yung pinakahuling aklat ng Biblia, ito yung Apokalipsis 21:22, mapapansin ninyo yan na wala na rin kasalanan ang karanasan ng tao. Kaya nga ating mapapansin diyan natin mababasa ang tahanan ng Diyos sapagkat yun ang nakasulat, ang pangako ng Panginoon sapagkat yan ay Eden Restore. Pero pag i-atras natin yan sa chapter 20, diyan ang kasaysayan kung paano tinapos ng Diyos ang kasalanan at ang makasalanan. No? Tinapos that is the final eradication of sin and sinner. Diyan sinunog si Satanas, ang makasalanan. Napapansin ninyo, diyan tinapos ng Diyos ang kasalanan. At nung chapter 21 at 22, ay wala ng kasalanan yung kanilang karanasan. At pagpapansinin ninyo yan, babalikan ko yung sinasabi ko, sa pag-aaral sa chapter 21 at saka 22, mayroon akong hindi napapansin dito na hindi nakikita. Anong mga bagay na hindi natin makikita sa syudad na yan? Dito, babasahin natin yung 21, versikulo 22, at hindi ako nakakita ng templo doon. Sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. No, napapansin ninyo? Ano ba ang ibig sabihin? Bakit hindi niya nakikita ang templo doon? Doon sa syudad na yon, yung 2,400 kilometers, itong bayan ng Diyos, wala siya nakikitang templo. Ano bang ibig sabihin ng templo? Alam ko na ikaw nakakaintindi. Ano bang sabihin pag pupunta ka sa templo? Saan ka pupunta? Sa simbahan. No? O sa bahay-sambahan ng Diyos. Pero napapansin ninyo, itong lugar na ating pupuntahan, kapag ikaw sasamba sa Diyos ngayon o saan pag-araw ng pagsamba, saan ka pupunta ngayon? Pupunta ka sa simbahan, di ba? Doon kaya sa langit na bayan, itong 2,400 kilometers na bayan ng Diyos, saan ang magiging simbahan natin? Napapansin ko dito na sa sulat ni Juan, hindi na siya nakakita ng simbahan doon. O lugar na ating magiging bahay panalanginan o doon tayo magpupulong. Sapagkat ang lugar ng panalanginan o lugar na kung saan tayo magpupulong, kung saan naroroon ang ating Diyos, ay doon ang magiging templo natin. Kaya nga, sinasabi dito, sapagkat ang Panginoon, saan ang ating lugar o pinakatemplo? Sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero, siya na ang pinakatemplo doon. So kung si Jesus Christ, lalabas siya sa syudad, pwede tayong magkakaroon ng outdoor worship. Kung saan si Jesus naroroon, saan ang Diyos naroroon, doon ang ating lugar ng pagsamba. Nung nakukuha ninyo mga kaibigan, mga kapatid, kaya nga saan ang lugar na magiging pagsamba natin kung saan naroroon ang ating Panginoong Diyos. Nung napapansin ba ninyo itong, sapagkat ang Panginoong Diyos, ito yung makapangyarihan sa lahat at kasama pa dito yung kordero. Magkakaiba pa rin sila. Sino ba itong kordero? Mamaya ating pag-aralan yan. Ating babasahin ang talata kung sino itong kordero. At hindi na, ano pang mga bagay ang magiging karanasan natin doon? Sa 22:3, ito yung sulat ni Apostol Juan. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang trono ng Diyos at ang kordero at ay naroroon. At siya'y paglingkuran ng kanyang alipin at makikita nila ang kanyang mukha. At ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. Maliban doon na wala tayong nakikitang simbahan, ang karanasan ng mga maliligtas doon hindi na magkakaroon ng sumpa. Bakit ito sinasabi ng talata? Sapagkat sa lupain natin, sa sanlibutang ito, naranasan ng ating magulang ang sumpa. At ang sumpa na naranasan ng ating mga magulang, naranasan din natin ngayon. Kung bakit mayroong kahirapan, mayroong kamatayan, mayroong sakit, yan ay sumpa ng ating mga magulang na nang sila'y pinalayas doon sa Garden of Eden. Pero kapag tayo'y titira na sa tahanan ng Diyos, sa kanyang bayang pangako, ito yung sabi ng Biblia, hindi na magkakaroon ng sumpa. At ang trono mismo ng Diyos at ang kordero naroroon. Napapansin, magkakasama naman yung trono ng Diyos at trono ng kordero. At siya'y paglingkuran ng kanyang mga alipin.
ang Diyos na ating kasama doon, paglilingkuran natin. At makikita nila ang kanyang mukha. Maraming mga tao na nagsasabi, no, hindi lang mga ordinaryong mga tao na wala daw taong makakakita sa Diyos sapagkat ang Panginoon daw Espiritu. No, sa ating kapanahunan ngayon, walang makakakita. Pero sa lugar na yan kung saan tayo paruroon, nakasulat sa Biblia, nakasulat sa talata, litra por litra, makikita nila ang kanyang mukha. Mukhaan na nating makikita ang Diyos. Kung sa ating simbahan ngayon, pupunta tayo tuwing linggo, tuwing Sabado, tuwing Biyernes, o anong relihiyon ka man, di ba? Sumisimba ka sa Diyos, hindi mo nakikita ang iyong Diyos. Pero sa lugar na yan, kung saan tayo pupunta, makikita na natin ang kanyang larawan, ang kanyang mukha. Mukhaan na nating sasambahin ang ating Diyos na buhay sapagkat wala na tayong ilalim sa sumpa kung di tayo ay mga taong niligtas na ng Panginoon mula sa sumpa. At ang kanyang pangalan nasa kanyang mga noo. Minsan aking pinag-aralan, bakit ang pangalan ng Diyos nasa kanyang noo? Alam ninyo, wala sa buong eternity, hindi natin malilimutan na tayo ay niligtas dahil sa biyaya ng Diyos. At dahilan sa biyaya na ito, hindi natin malilimutan ang kanyang pangalan na ito po'y dakila sa ating kaligtasan. Na sa kanyang pangalan at sa kanyang biyaya lamang tayo naliligtas. Kaya nga mapapansin ninyo, may rami pang mga sulat sa Biblia. No? Pagbabasahin ninyo yung Revelation 7, salvation belong to our God and unto the Lamb. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa Kanya. Kaya nga ang pangalan ng Diyos ay nasa kanilang mga noo, nakalagay sa kanilang frontal lobe sapagkat hindi natin malilimutan. Ano man kaganda ang makikita natin sa kapaligiran, isa lang ang ating maalala. It is because of God in the throne. No? Kaya nga ating nakikita ang mga kahoy doon, ang mga ilog, at ito yung ating masisigurado kapag pupunta na tayo sa langit na bayan. Ito yung katulad sa Garden ng Eden, walang dahon ng punong kahoy na malaglag sa kanyang kinalalagyan. Walang bulaklak na kukunin mo sa puno, ililipat mo sa ibang puno na malalanta. Sapagkat ang lugar na ating pupuntahan, lugar na walang kamatayan. At ito yung napakagandang tahanan, ito yung pangako ng Diyos para sa iyo at sa akin kapag tayo magkakaroon lamang ng pananampalataya sa ating Diyos. No? Kaya nga mga kaibigan, itong tahanan ng Diyos, ating na natutunan na ito po'y dalisay na ginto. No? Ito po'y pangako ng Diyos sa lahat na maliligtas. Ngayong gabi kaibigan, tatanungin kita, ikaw ba'y ng ating pinag-aralan ito ngayon? Maaring sa iyong panunood ngayon sa ating talakayan, ngayon mo pa nalalaman. Maaring matagal ka nang sumisimba sa iyong simbahan pero hindi pa ito tinuturo ng aming pastor. Hindi pa ito tinuturo ng aming pare. Pero ngayong gabi ating natutunghayan. At hindi lamang natin ito pinag-aralan na atin lang pinakita sa inyo kung gaano ito kaganda. Kundi ang tahanang ito'y pangako ng Diyos sa kanino mang mayroong ibig na makapapasok sa kanyang tahanan. Ngayon ating pag-aralan din ngayong gabi, may hayop ba din kaya doon sa bagong langit at sa bagong lupa? Nang pinag-aralan ko ang Biblia, no, noong 21 at saka 22 o sa ibang mga sulat sa Biblia, napapansin ko na sa langit na bayan ay hindi ko napapansin na mayroong nakikitang mga hayop. O nakasulat sa Biblia na sa langit na bayan mayroong hayop. Pero pagbabasahin natin ang Biblia doon sa bagong langit at bagong lupa, mayroon ng hayop. No, ano ba itong bagong langit at bagong lupa? Sa susunod nating talakayan, ang ating planetang Earth, gagawin itong ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. At isa pang kamangha-mangha, itong ating planetang Earth, itong 2,400 kilometers na bayan, mula sa langit, na kanyang kinalalagyan, ililipat ito sa ating planeta. At itong ating planetang Earth, ito yung magiging metropolitan, no, na magiging bayan ng Diyos na tunay, at ito yung magiging sentro ng universo. No? Ipapaliwanag ko yan sa mga sunod nating talakayan. Bakit ang ating planeta, bakit ang langit na tahanan ng Diyos, ililipat ito sa ating planeta? Isa lang ang kadahilanan, kaibigan, sapagkat ang ating planetang ito magiging
sentro ito ng kanyang universo sapagkat ito yung nagiging landmark sapagkat isa lang kadahilanan kung bakit ililipat ng Diyos ang kanyang langit na bayan sa ating planeta sapagkat ang planeta natin nagkakaroon ito ng sentimental value sa Diyos sapagkat dito nabuhos ang dugo ng kanyang anak. At sa mahabang panahon, for 6,000 years, nahiwalay ang kanyang bayan dahil sa kasalanan. Kaya nga napapansin ninyo, ito yung mga kadahilanan na ililipat ng Diyos. Kaya pagbabasahin ninyo yung Apokalipsis, yung talatang 21:2 at saka 10, makikita ninyo na ang bagong Jerusalem bababa mula sa langit. At saan yan bababa? Papunta yan sa ating planeta. Now, may mga talakayan ako niyan, abangan ninyo yan sa susunod sapagkat mangyayari yan pagkatapos sa 1,000 taon. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, may hayop ba sa bagong langit at bagong lupa? At anong uring mga hayop? Kung mayroong hayop sa bagong langit at sa bagong lupa, anong uri naman ang mga hayop mayroon doon? At ito yung kalagayan doon, mayroong hayop mga kapatid na ating mababasa. Sabi niya dito sa versikulo 6, at ang lupo ay tatahan kasama ng kordero, at ang leopardo mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama, no? Ang batang kambing o guya, no, kasama niya yung leon, at patnubayan sila ng munting bata, at ang baka at ang uso manginginain magkakasama, ang kanilang mga anak mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami. Napapansin niyo, ito yung mga ng talata. At sa 8, ang batang pasusuhin ay naglalaro sa lungga ng ahas, at isinusuot ng batang kahihiwalay sa suso ng kanyang kamay, sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsipanakit o magsipanira man ng aking banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno sa kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Napapansin ninyo? Yun yung magiging kalagayan doon sa bagong langit at bagong lupa. Mayroong mga hayop kasama ng tao doon sa bagong langit at bagong lupa, pero hindi na sila mananakit. Ang pagkain ng leon, dayami na. Ang tiger, dayami na. At hindi na sila, at pangungunahan lang sila ng mga maliliit na bata. At ang mga batang mga masuso, ang kanilang mga kamay isusuot lang sa lungga ng mga ulupong. At hindi na sila mananakit. Ang buong bundok, ang buong bagong langit at bagong lupa, magiging banal ito na bundok ng Diyos. At ito yung ang buong lupain mapuno sa kaalaman ng Panginoon. Lahat ng mananahan doon sa bagong langit at bagong lupa, mayroong takot sa Diyos. No? Napapansin, kaya nga ganyan ang kanilang kalagayan. Ang mga hayop ngayon, nagpapatayan, survival, ang kanilang buhay. Kung sino yung mas malaki, ay nakakalamang. Pero ang mga malalaki, kakainin din sila ng mga maliliit pagpatay na. So, ganun din ang kanilang kalagayan. No? Ang mga bata, sila din ay maglalaro kasama ang mga leon. No? Ganun din. No? Pagbabasahin ninyo ang mga tala sa Isaiah, maliban doon sa bagong Jerusalem, na ito yung magiging sentro sa bagong langit at bagong lupa, ito yung nagiging metropolitan o pinakasentro ito sa syudad. Pero pag titingnan ninyo yung ating globe, kasi ang syudad na ating pinag-aralan, 2,400 kilometer lang yan. So pag titingnan ninyo yung isang bansa, mas malaki pa ang mga ilang kilometro lang yan. Malaki lang yan sa Pilipinas yung 2,400 kilometers. No? Kaya nga, ang layo ng Pilipinas sa Japan, 3,000 kilometers yan. So kung 2,400 kilometers yung syudad, so malaki lang yan kunti sa Pilipinas. Mayroong akong pastor na nakausap, sabi niya, kapag ang pulo ng Pilipinas ay ipagdikit-dikit, ilagay yung bagong Jerusalem sa ating globe, malaki lang yan siya sa Pilipinas. So kung ang ating planetang Earth, magiging tahanan ito ng Diyos, ililipat dito ang kanyang bayan, sa labas ng syudad, mayroon pang maraming lupain.
Kaya nga ito, ano naman ang magiging kalagayan, no, sa bagong langit at bagong lupa? Kaya nga ito yung sulat dito ay pagbabasahin ninyo yung Isaiah 65, may mga karanasan pa doon, hindi ko na nasusulat dito sa ating screen, pero kayo na lang mag-aaral sa inyong bahay. Mababasa ninyo na ang mga banal, magtatayo sila ng kanilang bahay sa labas ng syudad. At sila din magtatanim. At ito yung karanasan nila, sila na nagtatanim, sino yung nagtatanim, siya lang ang kakain. So kung ikaw magtatanim, ikaw lang kakain. So kung magtanim ka ng mangga, isang puno lang. Kasi ikaw lang kakain sa mangga na itatanim mo. So kung magtanim ka ng mga prutas, hindi ka pwedeng magtanim ng marami sapagkat ikaw lang ang kakain. At sabi doon sa talata, hindi ka magtayo ng bahay na iba ang titira. Kasi karamihan sa ating kapanahunan ngayon, no? At kapag magsasawa tayo, ay ibibinta natin, iba na ang titira. Pero sa bagong langit at bagong lupa, kapag ikaw ang tatayo ng iyong bahay, ikaw na ang titira. Kapag ikaw ang magtatanim, ikaw ang kakain. Kasi lahat kayo sa bagong langit at bagong lupa, mayroon kayong mga gawain. Pero ang gawain doon ay hindi katulad ng ating gawain ngayon. Na ang ating gawain ngayon ay nagpapagod tayo para makakain. Doon ay ang bahay na ating itatayo ay bakasyonanan lang natin yun sa probinsya. Pero ang ating tahanan nasa syudad mismo sapagkat ang syudad ng bagong Jerusalem, ito yung mga tahanan ng maliligtas. Mayroon tayong sariling kondominium na magiging tahanan kung saan kasama natin ang ating Diyos. Pero kung lalabas tayo sa syudad, mayroon pa tayong mga bahay na magiging tahanan doon sa bagong langit at bagong lupa. Mababasa po natin yan sa Isaiah 65, 15, so on, no? Hanggang kapitulo 30 ng kapitulo na yan. Now, ating pag-aralan dito, sino ang hindi papasukin doon? Atin ang napag-aralan ngayong gabi kung gaano kaganda inyo nang natutunan. Atin ang napag-aralan din ngayong gabi kung ano ang magiging kalagayan nila, no? Kung gaano o sino ang magiging makakasama natin doon, no? May mga hayop pala, no? Ating natutunan. Pero ang ating pag-aralan ngayon, ito yung panghuli. Pero sino kaya ang hindi makapasok doon? Pag ating babasahin sa 21-27, ito yung, mayroong dalawang talata ako dito na napapansin kung saan sinusulat ng Panginoon kung sino ang hindi papasukin doon. At hindi papasok doon ang anumang paraan, ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kung di yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Napapansin ninyo kung sinong hindi makapasok doon? Yung anumang gumagawa ng anumang karumaldumal. Ano bang ibig sabihin ng karumaldumal? Yung kasuklam-suklam. Lahat ng uri ng kasamaan ng tao ang tinutukoy dito. At kung ibig nating makapasok doon, lalayo tayo sa anumang mga paraan sa mga karumaldumal ng gawain, kasuklam-suklam. Yung kahindik-hindik, yung hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na mga gawain, wag nating gagawin. At pagpapansinin ninyo yung karumaldumal, kasuklam-suklam, no? Tinutukoy din ito sa aklat ng Levitico na may kinalaman din ito sa pagkain. Na kung ang bayan na papasukin doon ay ang mga bayan na malinis na hindi kumakain ng karumaldumal o kasuklam-suklam na mga pagkain. Ni ang gumagawa ng kasinungalingan. No, mataas ang standard. Kung ating pag-aralan ang kung sinong hindi papasukin doon, napakataas ang standard ng Diyos. Kung sinong mga tao na pwedeng papasukin at sinong hindi, sapagkat kung babasahin natin ang talata, yung mga taong nagsasanay sa kasinungalingan na mga gawain, yung mga taong nasasanay sa pagsinungaling, hindi pwedeng makapasok doon. Sino lang ang makapasok? Yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang mga taong papasok doon sa bayan na yon, mayroong aklat na kung saan nakarehistro ang kanilang pangalan. At sinong may hawak? Ang Kordero. No? Mayraming mga talata tungkol sa Kordero, malaking bahagi ang kanyang ginagampanan. Pero kung gustong babasahin ninyo kung sino yung Kordero, babasahin ninyo sa aklat ng Juan, versikulo 29.
Nang kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus. Anong sabi ni Juan? Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos. Ang kordero na ating nababasa, napapansin, nakasama ng Diyos doon sa bagong langit at bagong lupa. Walang iba si Jesus Christ. At sa siyudad na yon, ang may hawak sa aklat na yan, kung saan nakasulat ang mga pangalan ng tao na papasukin sa bagong Jerusalem, yun lang nakatala ang kanilang pangalan doon sa aklat ng kordero. Now, atin pang babasahin sa versikulo 8, 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. No, malinaw dito sa ikalawang talata nating binabasa. Now, Brother John, maring magtanong ka, bakit kasama dyan ang mga duwag? Kailangan ba na kung gusto mong makapasok doon ay kailangan mong matapang ka? Kailangan dito, kapatid, ang tapang, pero hindi yung tapang sa pakipaglaban. Sa physical na pakipagsuntukan o kailangan kang matuto sa karate. No, ang kailangan, ang binabanggit dito na duwag, ano itong tinutukoy dito? Bakit ang mga duwag ay hindi maliligtas? Alam dito, yung duwag dito, kapatid, na tinutukoy dito ay duwag kung saan duwag ito sa paglilingkod. Bibigyan kita ng halimbawa. Maraming mag-aasawa na gustong ang asawa maglilingkod, hinadlangan ng kanyang asawa. Maraming mga karanasan ako na mayroon akong mga binabible studyhan. Sabi niya, bago ako magpabautismo, Brother John, ay magpapaalam mula ako sa aking mister. Pero nung sabi ko, Mrs., napakagandang desisyon mo na pero napapansin pero sabi niya, Brother John, hindi po ako magdesisyon pag ayaw pumayag ang aking mister. Nung kinabukasan, binalikan ko, sabi niya, pasensya ka na sapagkat ang aking mister ay hindi pumapayag. No? Nagugustuhan ko yung turo, pero hindi po maaari sapagkat maraming mga mag-aasawa, mayroon din akong binabible studyhan na yung misis ay magpabautismo dahil nalalaman niya kung gaano kabuti ang Panginoon at gusto niyang maglilingkod. Pero ito yung response ng kanyang mister. Kung magpabautismo ka, ay maghihiwalay tayo. No? Kung magpabautismo ka ay pasensya ka na. Mayroon ding mga ganong mga karanasan. Mayroon ding mga karanasan na kung saan yung anak ang gustong maglilingkod, ang mga magulang ang ayaw. At ito yung masaklap, nung naglilingkod ang anak, sabi ng magulang, kung maglilingkod ka sa Panginoon o kung mag-Adventista ka, hindi ka na namin ituturing na anak, palalayasin ka namin. Yan yung mga karanasan. At kapag ang isang tao ay hindi siya maglilingkod sa Diyos dahil sa ganitong mga kadahilanan, dahil hinadlangan siya ng kanyang asawa, dahil hinadlangan siya ng kanyang mga magulang, ito po ang tinuturing sa Biblia na sila po'y mga duwag. Sila po'y hindi makapagdesisyon sa sarili nilang desisyon para sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang kaligtasan dinidepende nila sa ibang mga mahal nila sa buhay na nagiging kasama nila. Minsan ang kanilang desisyon sa pagkaglilingkod ay nadidiktahan ng kanilang mga kasama. At ito pong tinutukoy sa Biblia na mga duwag. Sila po ang hindi kasamang maliligtas sapagkat pinahintulutan nilang didiktahan ang kanilang desisyon sa kaligtasan. Kaya nga sila dito, kaya nga sabi dito sa talata, ngunit sa mga duwag, sa mga ngalunya, mamamatay tao, kasuklam-suklam. Ito yung lahat makikiapid sa mga gaway, kasama yung mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Malinaw yan, kapatid. Sumaring ilan sa atin, mayroon kayong mga ribulto, nakasulat po yan, litra por litra, na kahit yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay hindi po ang buhay na walang hanggan, kundi dagat-dagatang apoy at asupre na tinutukoy sa Biblia na siya pong ikalawang kamatayan. Kung ano ang aking tinuturo ngayon, hindi po ito sariling aking turo, mababasa po natin yan sa Biblia. Kaya nga, ang tahanan ng Diyos, sa mga magtatagumpay, ito yung magiging bahagi nila.
ating titingnan sa mga magtatagumpay, para sa mga maliligtas, ito ang kanilang bahagi. Saan natin mababasa? Sa Apokalipsis 21:3 hanggang 4. Ito po yung nakasulat. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Anong sabi? Ang tabernakulo ng Diyos. Ano itong tabernakulo? Ito yung tahanan ng Diyos. Saan na? Ang tahanan ng Diyos ay nasa mga tao. Babanggitin ko uli mga kaibigan, the longing desire of God is to dwell among His people. At sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Sa versikulo 4, at papahiran niya ang mga bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o hirap pa man, o pananambitan man. Mapapansin ninyo, ito yung larawan, papansinin natin itong versikulo 4. Mayroon akong napapansin din dito sa versikulo 4. Pag magbabasa kayo ng Biblia, huwag kayong magmamadali. Titingnan ninyo kung paano ang pagkasulat ng talata. Maaring mayroon kayong mapapansin na pwedeng mapagtuunan natin ng pansin. For example, dito sa versikulo 4, papahiran niya ang mga bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Bakit marami doon ang iiyak sa langit na bayan? Bakit ang Diyos mismo ang papahid sa luha ng kanilang mga mata? Ito yun ang karanasan, mga kapatid. Kapag darating ang panahon na ang tao, ang lahat ng maliligtas ay dadalhin na sa langit na bayan, alam ninyo kung bakit mayroong iiyak doon? Alam ninyo kung bakit papahiran sila ng Diyos? Marami sa kanilang mga magulang na naliligtas, iiyak sila doon dahil ang kanilang mga anak hindi nila kasama. Marami sa mga mag-aasawa na makapasok sa tahanan ng Diyos, pero ang kanilang kabiyak, hindi nila nakasama. Marami sa mga magkakaibigan na nangdoon, pero nang nakikita nila, marami pa sa mga kaibigan nila na nandito sa lupa na hindi makakasama. Noong napapansin niyo, nang sila'y papasok sa siyudad noon, mayroong kulang, nanghihinayang sila. Alam niyo nang doon, iiyak sila. Pero nung naranasan nila na sila iiyak, ang Diyos mismo ang papahid sa luha sa kanilang mga mata. Sapagkat desisyon nila mismo kung bakit sila hindi nakapasok sa langit na bayan. Hindi sila mapipilit ng Diyos. At hindi din sila mapipilit ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero nang naranasan ito ng mga banal nang sila'y papasok doon sa syudad, ang Diyos mismo ang papahid sa kaluha ng kanilang mga mata. At ito yung good news, pagkatapos doon sa karanasan na sila'y iiyak, ay hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng sumpa, pananambitan man, sapagkat ang bayan na kanilang napapasukan ay bayan ng pangako. Ito yung bayan ng Diyos na ipinapangako ng Diyos sa lahat na magtatagumpay. Ito yung panghuli nating talata. Ito yung mababasa natin sa 21 versikulo 7. Anong sabi dito? Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngayong gabi ating natutunghayan ang napakagandang paksa na ating talakayan. Maaring hindi ito tinuturo ng inyong mga ngaral, maaring sa gabing ito inyong natutunghayan. Pero ang pangakong ito ay hindi lang ito para sa amin. Ito ay para sa inyo na nanonood ngayong gabi. Ngayong gabi kung ikaw ba'y nagnanais ngayon, nakabilang sa sinasabi ng Diyos, na magtatagumpay. Kung ito ang iyong nais, kaibigan, gusto mo ba na magtatagumpay sa larangan ng iyong buhay ngayon? Maring ikaw maraming mga ambisyon sa buhay. Marami kang mga pangarap. No? Maring ang pangarap mo, gusto mong magkakaroon ng magandang sasakyan, magandang buhay, magandang bahay, at magandang marangyang buhay. Kung ito ang pangarap ng iyong buhay, maaaring hindi mo pa nakamtan sa kasalukuyan at patuloy mo pa itong pinagsikapan. Bakit hindi mo isama ang pinakamagandang buhay
na isama mo sa iyong pangarap. Ang buhay na ito ay inaalok ng Panginoon sa lahat na magkakaroon ng pangarap. Ngunit ang pangarap mo na buhay na gusto mong, o kapag gusto mong maangkin ang buhay na ito, kailangan kang magtatagumpay. Saan tayo gustong magtatagumpay? Saan ang pagtatagumpay na nais ng Diyos na ating maranasan? Magtatagumpay lamang tayo na makapasok sa bayan na inihanda ng Diyos kapag magtatagumpay tayo sa kasalanan sa sanlibutan ito. Kaya ulitin ko ang talata, ito yung sabi ng Diyos, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Isa lang ang sikreto, mga kapatid, na tayo'y magtatagumpay. Kung gusto mo na sa lugar na yon ang Diyos na naghahanda, may-ari ng tahanan, magiging iyong Diyos, sa buhay na ito, isa lang ang iyong gagawin. Ano ang dapat nating gagawin? Lalapit ka lang kay Jesus Christ. Sa ating paglapit sa Panginoon, hindi na kailangan na lilinisin mo ang iyong sarili sa kakalalapit. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, kapag babasahin mo yung Mateo 28, Kapitulo 11, 28 hanggang 30. Ang Panginoon sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Hindi na hihintayin ng Diyos na lilinisin mo ang buhay sa kakalalapit sa Diyos. No, sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong nabibigatan, lubha. At magkakaroon ka ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ang nais ng Panginoon, lalapit ka lang sa Kanya. At ikaw, ito yung mga sikreto na magtatagumpay. Maaring ang iyong karanasan ngayon ay mahirap baguhin ang kasalanan na naghahari sa inyo. Pero ito yung isang magandang balita ngayong gabi. Bago ka pa lalapit sa ating Panginoong Hesus, kinasasabi ka na ng Diyos ang iyong paglapit. Sapagkat hinihintay ka ng Diyos na lalapit sa Kanya. Ang tahanan na inihanda ng Panginoon, ito'y mag-uumpisa sa iyong paglapit sa Kanya. At ito'y madali lamang angkinin at ito'y hindi mahirap. Sa susunod nating mga talakayan, aming ituturo sa inyo. O sa mga previous naming pag-aaral, ituturo namin sa inyo paano mo ba gagawin ang paghahakbang sa kaligtasan sa simpleng paraan. No? Sa paraan ng Diyos na ang pangako ng Diyos, makakamit natin ito na hindi mahirap. Madali, sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa atin. Ngayong gabi, ating natutunghayan ang magandang tahanan. Pero tandaan mo kaibigan, ito'y para sa iyo at sa akin. At ang mga hakbang na ito ay ituturo ng Panginoon sa simple na paraan at sa mga susunod nating talakayan, atin pang pag-aralan ang mga ibang mga topic na ating pag-aralan, paano ka magiging tunay na lingkod niya at magiging anak niya na naghihintay sa kanyang muling pagdating. Kung iyon ang iyong nais, kapatid, na maglilingkod sa Kanya, maghihintay sa Kanya, at nagngarap na manahan sa kasama niya, nais kitang ipanalangin ngayong gabi. Kung mayroon kang mga suliranin sa buhay, maring hindi ko alam, pero iyuko mo ang iyong mga mata, isama kitang ipanalangin habang nanonood ka sa iyong computer at television. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y natutuwa, Ama, sa gabing ito, na aming natunghayan ang napakagandang paksa. Mga topic na minsan lang namin napakinggan, na hindi tinuturo ng mga ngaral, maari na maraming mga taong hindi nakakaalam, na kayo pala ang Diyos na naghahanda ng napakagandang tahanan. Hindi lang tahanan ang buhay, na tahanan ang inyong inihanda. Inihanda din ninyo para sa amin ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan. Kung mayroong mga bagay na dapat naming paghandaan, pagtuunan namin ng pansin sa buhay na ito, walang iba kundi ang inyong pangako. Ano man kami kayaman sa sanlibutan ito, mayroon itong katapusan. Ano man ang aming maipupundar, iiwan lang namin ito sa susunod na henerasyon at hindi ito magiging amin. Kung paano kami pumasok sa sanlibutan ito na hubad, lalabas din kami na walang dala. Hubad sa inyong harapan. At ba't ito ang tiyak na pagkatapos namin mamatay, ang paghuhukom ang haharapin namin.
Tulungan mo nawa, Panginoon, ang aming taga-subaybay, tagapakinig na nanonood sa aming mga television ngayon. Maaring marami silang mga pangarap sa buhay, mga suliranin, Ama. Pero lahat ng nanonood ngayon, aming pinapanalangin sila. Dadalhin namin sila, Ama, sa inyong trono. Nagnanais kami, Panginoon, na ang buhay nila ngayon inyong panghahawakan. Kung sila nagnanais, kung natutunghayan nila ngayong gabi na ito pala ang inyong pangako at sila'y nangarap sa inyong pangarap, hinihiling namin, Panginoon, na inyong tulungan sila. Hintayin ninyo, Ama, ang kanilang paglapit at huwag ninyo silang itakwil. At aming hinihiling na sa gabing ito o sa araw na ito, maranasan na sana nila ang inyong pakikisama sa bawat isa. At kami nagpapasalamat din, Panginoon, na sa gabing ito inyo kaming ginagamit. Pagpapalain ninyo kaming lahat. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.